Sa plus sih jutong tangan utong nga buning natin yung engine detailing. Pagkatapos na ilang type basic talaga sa amin guys, always namin pinapalitan yan, lalo na ito yung thermocap namin, thermostat, bago yan. So dito yung total body nilinisan natin yan. Tapos ito yung PCB valve, ito tinatanggal namin to, nilinisan namin, but during inspection pag need i-replace namin yan, but pag hindi, linisan lang. Tapos naman ito yung filter natin, kita namin bago talaga to lahat, bago to. Pero as the time goes by guys, na nagtitest kami, di iwasan niya na may mga ano talaga yan, likabok na. But bago yan, observe nyo yan, no? Bago yan. Tapos yung belt namin bago to, kikita nyo naman dito, bago yan. Ito bago din. Yung belt namin, yung tensioner bago din. Check natin. Okay, nag-dispo. Saka na buling. Saka na. Ito. Bagong linis, bagong ugas, pinapandar natin. Yung trap po. Hello mga boss, yung mga DE owner dyan. Pwede nyong basain yung makina ha. But be careful lang sa mga tensioner bearing, yung mga bearing part, tapos yung may dito malapit dito sa ano natin, computer box. Just be careful lang sa paglilinis. But all in all, pwede nyo yung basain yung engine natin. There are some parts lang na ano, dapat natin magbigay tayo ng extra careful ba when it comes sa paglilinis ng engine. Itong aircon. Actually, spark plug, bago yan. Bago yan. Almost 1 week na yung pinapatakbo yung unit natin. ETF, bago din. Tingnan nyo. Pink yan. Pag maitim na, yan, dapat yun ng i-replace yung ETF. Tapos dito yung thermocap at thermostat natin, pinapalitan natin yan. Kung anong dapat palitan. Pag wini-check, hindi okay pa yung mga ibang parts, hindi talaga natin papalitan yan. Boss, tapos na. Later on, papangat to natin sa rampa. So ito mga boss, record namin yung mga unit na i-release namin para meron talagang na yung mga unit natin, functional yan, bago natin i-release talaga. So okay, dito yung lights dito, yung hazard, check natin yung hazard. Yung stereo, check natin kung functional ba yung radio, yung 4 na speaker natin. Yung sa aircon natin, functional naman. Then, i-check natin yung power window. The other side naman, check natin. Check mo, boss. Okay, functional. Yung side mirror, boss. Yung auto fold ang side mirror niya. Functional. Kung na-observe nyo, right side mirror, di natin makikita talaga minsan, may mga side mirror talaga na di natin makikita yung full body sa right side kasi since right hand drive yung unit natin, wala kaming ginagalaw dyan. So yung ina-advise lang, nag-a-advise kami sa mga client namin na lagyan ng yung blind spot mirror, yung mga circle na dito nilagay para makita nila yung the other side naman.
Tapos, chinecheck natin yung mga ilalim. Actually, isa sa pinaka-importante talaga yung ganitong may engine guard talaga yung sa ilalim. Kasi nagpo-protect ito sa natin, tensioner bearing at saka kaputik dyan sa natin, sa mga tensioner natin, bearing natin. Tapos, sa nagtatanong dyan, ito yung conversion namin sa this is original left hand na steering rack assembly. Wala kaming pinutol. Kung nakikita nyo, na-observe nyo, wala kaming pinutol dito. Wala kaming pinutol. Original left hand to. So walang putol, guys. Yung binago lang namin dito, yung bracket dito. Ito yung bracket namin. Dalawang bracket nilagay dito. Ito. Tapos yung tie rod in namin, bago din yan. Bago yan. Napalitan namin yung stabilizer, bago yung stabilizer. Bago yan. At saka yung bushing, makikita naman din natin yan sa ilalim. Ito, binago namin to. Tapos, chinek namin yung ball joint, okay naman. Bago yung brake pad natin sa front. At saka yung brake shoe sa likod, bago din yan. Oh, makikita nyo yan. To be fair sa lahat ba? Lahat ng unit namin, pinapalitan namin yan. Lalo na sa mga under chassis. So ito guys, kung nakikita nyo may oil dito, kasi nilinisan namin yung turbo, tapos chinek namin yung oil pressure, kaya may tagas dito. Tapos yung catalytic, nilinisan na namin yan kasi pagkatapos namin maglinis sa turbo, naglinis din kami ng catalytic. Ito yung catalytic. Saka kaya may tagas kasi yung bolt ng badyo bolt ng oil pressure natin, bago natin ikabit yung turbo guys, dapat talaga ma-check yung oil pressure ng engine natin. Yan yung pinaka basic bago ikabit natin yung turbo, dahil kahit gaano pa ka-brand new yung turbo natin, pag ikakabit mo yan tapos walang supply na oil, 2 to 3 minutes or 1 minute lang magigiba yung turbo, kahit brand new pa yan, kahit genuine pa yan. As my experience guys ha. Dito naman sa ETF natin, nakikita nyo, chinek namin yung gasket, okay naman. Tapos nilinisan namin yung oil pan at saka strainer sa ilalim. Nakikita nyo walang tagas yan, but you can observe naman may gasket. As much as possible mga dyan ay reserve namin yung original parts ng Japan. Kasi maganda talaga yung mga genuine parts galing Japan talaga guys. Compare sa mga aftermarket na pesa. As my experience So ito, umaandar yung unit, sinicheck namin sa pangilalim, dinodouble check na namin talaga para wala nang rason na maging lapses namin to. Tapos yung gear oil natin, check din natin yung gear oil sa likod. So yung unit is 4x2 turbo, tapos guys, aircon yung unit natin. So ang gagawin namin dito ngayon, dino-double check namin, tapos i-underwash namin yung unit. So update lang namin to. Pangalawang purchase na actually ni Sir Eugene Canada from Bohol. Update lang namin sa unit namin kasi i-release namin to bukas.